Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy sa magandang hapon. Metro and Mega Manila sa mga nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays on our YT channel on Energy FM 1067. Sama kayo ng panig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world! Kamusta naman ang inyong araw? Medyo binabagyo ang San Juan. Oo. Hoy, hindi ka papalakpak. Bakit ka pumapalakpak? Hindi mo papalakpakan ng pagbagyo, lakas ng ulan, mag-iingat po tayong lahat. At syempre sa lahat ng ating mga in-drive at grab drivers na nasa lansangan ngayon, mga kuya, mag-iingat po kayo, hindi ba? Kung kayo pa ay bumabiyahe ngayon, mag-iingat ha. Ayan, naway, alam mo yon, maging safe ang inyong buong araw sa pagta-travel. And of course, 'di ba? Panatilihing laging malamig ang ulo, 'di ba? Walang nagagawa kapag laging mainit ang ulo mo. Well, sa bagay, kasi pag laging mainit ang ulo mo, dalawang bagay lang yan. Hindi ka nakakainom ng gamot mo or gutom. Ganon. Ay, hindi, tatlo pala. Yung pangatlo, walang tulog. Mahirap labanan yung antok, Mi. Itulog mo yan. But anyways, nako mga bangga, yan. Siyempre dahil maulan na, hindi ba? Alam naman natin na dapat meron tayong mga added protection. May mga, alam nyo yun, na mga supplements tayo ng mga ininom para mas mapalakas ang ating immune system. Tulad na lang ng MX3 capsules. Alam nyo ba ng MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. Alam nyo ba na ang bawat MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi ka taka-taka na umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po natin sa lahat ng MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe. Diba? Uy, mag-iingat pa rin po lahat ng ating mga panggaan na medyo nasa stranded na sa mga convenience stores, sa mga tawag dito, sa mga kari-karinderya dahil naabutan ng malakas na ulan. Mag-iingat po kayo. Sana may mga dala kayong mga payong or mga sombrero pa ng galaban sa ulan. Diba? Alam nyo na, uso na naman ngayon ng ubo at sipon, kaya umiwas. Kung kayo ay medyo nabasa ng ulan, pagkarating ng bahay, maligo agad para iwas sakit, diba? At syempre, samahan niya ng mga vitamins at mga supplements na pwede nating sabayan yan para mas mapalakas ang ating immune system. Diba, Irene Pascual? Hi sa'yo, B. Kamusta ka? O diba? Sabi ko nga sa'yo, diba, promise ko naman sa'yo kanina yan. Babatiin kita sa aking programa. Diba? Ikaw na ang isa sa pinakapaborito kong, alam mo yun, taga-subaybay. Irene Pascual, hello po sa inyo. Magandang araw. Diba? Oy, bago ko tuloy ang ibigay ang ating unang chika, gusto ko po munang i-congratulate ang Nathan Studios. Of course, particularly ang pelikulang nag-Best Picture last MMFF 2026 ang I'm Perfect. Dahil sila lang po ang kauna-unahang
'Di ba? Philippine movie na ayan na ang featured artist nila is yung mga artist nila is may mga Down syndrome na kung saan nakapasok po sila sa Lucania Film Festival dyan sa Italy. Yan ang deserve ng palakpakan. Nathan Studios, 'di ba? As in kalahok sila dyan, 'di ba? Naway makasungkit tayo ng mga awards para sa ating mga artists with Down syndrome. Of course, sa I'm Perfect na pelikula. Of course, produced by Nathan Studios yan, di ba? And of course, kay Tita Sylvia Sanchez, ayan, congratulations, Tita Ibiang, ayan, naway masungkit po ninyo ang mga tropeyo para sa ating bansa, hindi ba? Para iwagay, patuloy natin iwagay-waya. At ang mga artist na ating bida sa I'm Perfect na pelikula ay tuloy-tuloy na magkaroon ng puwang sa mundo ng ating showbiz. Diba? Si Rhean May Inventor, ang napakagandang dilag ng MX3 nakatutok sa atin, diba? Kasama niya, ayan, sandali, sino mga kasama mo? Ayan, Sisa, ikaw nang napakaganda ng Huwag mong sasabing maganda ako, marami na namang magagalit. Rhean, wag mo sasabing maganda ako. Marami na namang buwak. Marami na namang bubula ang bibig. Si Fritz at si Christian, ayan, mag-iingat kayo sa inyong biyahe. Maulan, Sisa, mag-iingat kayo. Rhean May Inventor. Diba? Tama rin, tayo na lang nakakaalam na tayo ay magaganda, hindi ba? Minsan nga parang gusto ko na lang maging generic eh. Para mas abot kaya sa lahat. Kasi minsan pag branded, masyadong mahal. Masyadong mataas ang standards. Kaya dapat nananatili lang tayo doon sa level ng generic. Ay, eto na! Tumungo na po tayo sa ating unang chika ni Sisa. Naku, eto na nga may pinag-uusapan ngayon ng social media, pero deadma. O, diba? Alam mo, gusto ko tong attitude ni Kimi. Yung deadma talaga siya sa deadma siya sa bashing, deadma siya sa mga kung anong issue. Kasi nga ngayon, nai-issue daw si Kimi. Diba? Ate Corina, happy birthday. Corina Dano, happy birthday sa'yo. Diba? May you have more birthdays to come and more blessing. Eto na nga. Kasi nga, diba, hindi ko rin alam kung saan po nanggaling yung balitang ito, diba? Na ngayon nagsisirculate or all over social media at sa kung saan-saan pa mang platform, diba? Sa bagay, kasi chismis nga naman. Kahit naman dyan lang sa kanto nyo, may chismis diba? Kahit sa tindahan, may chismis. Pero eto na nga, hindi ko rin din alam kung bakit nga ba iniugnay kay Kim Chiu na parang yung usapin tungkol sa buntis daw siya, na tipong nagdadalang tao daw si Kim Chiu ngayon. Tapos parang yung kahapon na episode nila, yung naka-pink yata siya, tama ba ako? Na medyo daw maumbok na ang tiyan, kitang-kita na daw ang ebidensya, may pagganon. Ha? Talaga ba? Di ba pag ganyan naman, normal lang naman sa babae na minsan na nakaumbok yung puson, 'di ba? Lalo pat pa nagkakaroon, malapit na ang iyong buwan ng dalaw. Tama ako, 'di ba, Sheena, pag ganyan, na medyo umuumbok talaga yung lower abdomen. Lower abdomen ang tawag doon sa puson, 'di ba, ng babae. Na parang kaagad ang spekulasyon nyo, buntis agad, na nakakaloka. Kaya nga naman medyo parang, 'di ba? Ayon, hindi na rin nagbigay ng kung anong statement si Kim Chiu, pero nag-post siya ng kanyang, alam mo 'yon, ng kanyang tugon na rin siguro dito sa mga naglalabasang balita. Hindi man ito statement, pero 'di ba, yung kanyang video na nagji-gym siya. Siguro parang gusto niyang ipakita eto kayo, 'di ba? Parang ganyan din yung nangyari, 'di ba, dati na sinasabi si Julia Montes daw, kaya nga daw hindi daw, 'di ba, na delay ang si Gabo, na wala namang katotohanan din, 'di ba? Na sinasabi na kaya daw papalitan daw si Julia Montes ni Angel Locsin kasi nga daw nagdadalang tao, kasi nga keme-keme, ayan na naman na nakakaloka. Pero ang kinaganda lang ngayon, 'di ba? Sabi niya, uso daw kasi ngayon ang buntis, Kapitana. As mo po kay Sarah G. Walaya mo mamaya, lalakad ako ng kilometrong layo. Na gano'n.
effort. Pero yun na nga, diba? Dead ba ngayon si Kim Chu? Yan ang pinakamagandang gawin, ano? Kasi kaysa naman sumagot siya, i-retaliate niya. Pag may sinagot kasi siya, kunwari may tugon na sabi niya, hindi naman po totoo na ganito, hindi maniniwala, dudugtungan ng isang tanong. Tapos manganganak yung tanong, hanggang sa hindi na natapos yung tanong. Diba? Nakakaloka. Kaya minsan tama, that's the best way to do is, alam mo yun, to keep silence. Silence! Minsan kasi, diba, parang, oo nga naman. Alam naman ni Kim Chu kung ano totoo tsaka ng mga tao nakapalibot sa kanya. Tsaka kahapon parang pinanood ko naman sila, di ba? Parang tatlo sila. Kasama niya si Bong Navarro. Di ba? Sa laro-laro pick, halos lululundag. Pero hindi naman lululundag. Pero parang ano siya, parang ang sigla-sigla niya na nagsasayaw doon, 'di ba? Kaya parang sabi ko, sa kaya galing yung usapin na yun na si Kim Chu buntis, 'di ba? Kasi nga daw marami din daw nakapansin nung ASAP nila Australia, 'di ba? Naka-gown yata siya if I'm not mistaken doon nung kumakanta sila ni Paolo Abilino, yung gown daw. Hindi naman daw typical gown na gano'n na sinusuot daw ni Kimi, na ngayon parang tinatakpan daw ang tiyan. Keme, talaga ba na nakakaloka? Di ba nag-post na nga na nag-gym siya? Di ba? Sabi niya, ano ngayon? Magulat kayo kapag ikaw, Kapitana Sisa, ang magbot. Hoy! Hindi mangyayari yon. Saan tayo kukuha ng bata? Sa puno ng saging? Gano'n? Nakakaloko. Hoy, Jeff Tads, na nakakaloko. Oo nga naman. Yun ang nakakatawa, diba? Kung sasabihin kong buntis po ako, diba? Yung bakla pangit ang ambisyosa pa. Ay, nako! Sabi naman niya, nako! Hindi, si Russell Vargas pala may sabi, no? Sabi ni Jeff Tad, sabi niya, nako, pag yan ang baby, naging kamukha yan, oy, wag na tayo magbanggit ng name. Yan na naman tayo, Jeff Tad, wag na. Hindi naman daw po totoong pregi. Totoo nga, diba? Kaya nga dead ma si Kimi, diba? Wag na raw pong pag-usapan, sabi ng mga fans niya. Hindi totoo, I respect it, diba? Maski naman ako, hindi rin ako katakataka. Tsaka sabi kong ganon, Hindi naman, porket ba medyo, baka kasi talaga ganun lang yung form ng dress na pink niya na suot, diba? Na malaki. At gaya nga ng sinabi ko, baka naman kasi, alam mo yun, na kabuanan ng dalaw, yun, diba? Kasi kaya lumalaki ang puso pag minsan magkakadalaw na ang isang babae. Diba? Which is yun yung kinonfirm ka naman kay Sheena. Normal naman daw talaga yun na lumalaki yung lower abdomen. Diba? Kaya sabi niya ganon na sa ano yun? Pusingi. Ano to? Sandali. Wait. Daryl Fukunaga. Pusuan? Hindi. Ano to? Si Kimi. Malaki ang puson. Yung iba nga dyan manginginom na. Oo, talaga. Hindi naman siya manginginom Diba? Regular siya nag-ano. Hi kay Wayna. Ayan, nanonood sa atin. Hello, Wayna. Magandang hapon, Nakshi. Kapitana, magpapadala ako ng bang sa'yo. Oo, sige. Para mananasa ko naman paano po magkabuhok, Sir Jong. Hello po sa lahat po ng mga customer na nagpapaganda ngayon sa loob ng I Love Cut Encarnacion Salon ni Sir Warren Encarnacion sa lahat ng mga branches nila dyan sa may SM Nova, Antipolo, Espanya, iMall, SM Cubao, Farmers Cubao, Paco Mall, Zabarte, Guadalupe, Santa Mesa, Better Living, and Balot. Hello po sa inyong lahat dyan. Kamusta ang mga fairy godmothers na nagpapaganda ng madlang people? Diba? Sabi nga sa I Love Cut Encarnacion, ganda for everyone! Diba? Kaya nila kayong pagandahin. Diba? Anyways, yun lang naman din. Gaya po ng sinabi ko, dead mga ngayon si Kimi sa lahat. Si J. Chris, hello! Hi J. Chris, welcome! Ayan. Diba? Na kumbaga parang na dead man siya sa usapin patungkol dito sa mga Baski ako nagtaka nga ako, saan ba nanggaling talaga ito?
'Diba? Na nakakaloka. Kaya deadmahin na lang din natin yung mga bagay-bagay kung alam din naman natin na, alam mo yun, na wala naman din katotohanan na meron bang magbubuntis na nagje-gym-gym na nagbuhat-buhat, 'di ba? Pero it's so classy for Kimi, ulitin ko, 'di ba? Kaya idol ko 'to, eh. 'Di ba? Pag alam naman niya na walang katuturan yung mga naglilipa ng chismis, deadma siya. Hindi rin siya gagawa na lang ng kanong statement kasi nga, pag nagbigay siya ng ibang word, mamimisinterpret tapos gano'n. Kaya idol kita, Kimi. Dapat gano'n. Si Kimi din yung si Kimi din yung isa sa, ayan, may puting telo na, umu-OT daw ako. Sandali, eto na ihabol ko lang. Si Kimi din yung isang artista na sobrang ina-idolize ko kasi, 'di ba, marunong siyang sumaway ng mga fans na medyo nag-overboard na. Tama naman, dapat ganun. 'Di ba? Pag star ka, 'di ba? Yun lang, ayoko ng dugtungan. Free wig. Free wig na yan, Kapa. Hindi mainit sa... Nasubukan ko na mag-wig. Mainit sa anit, promise. Tama na yung ganito. Kahit naman kalbo ako, 'di ba? Maganda pa rin naman tayo. Anyways, ako mga panggaya po muna ang ating first gapa para sa ating programa, ang Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy po muna ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.